For me po, katatagan means wala gasuko sa tanan nga problema bisan bag-at ring gidraw kinahanglan nga gyapon magbangon para nga malatan na kung anong meaning kang katatagan. Ano ang maaaring gawin upang gawing mas matatag ang komunidad sa inyong hinaharap? Mayroon bang particular na serbisyo to improve community? Sa ating komunidad, maraming serbisyo na dapat ibigay sa mga komunidad. Example, ngayon, ang mga disaster, dapat bigyan ng lecture or seminar ang bawat tao sa kabaranggayan na ini-spread ng ang unang tinatap mga barangay officials. So, unang-una, issue ito ng mandate versus reality. Okay? DRRM, napakalaking hamon. No? Napakalaking issue ang DRRM. As far as my experience is concerned in DRRM, palubog na ang araw ng RA 10121. 10 years lang yung ating batas. So, nag-sunset review na tayo. Pero ang realidad, iilang community pa ba ang nakakatupad ng mandate ng batas? No? As far as my experience dito sa amin, I served 8 years in Disaster Risk Reduction Management Office. Hindi pa gaanong naka-anchor sa community ang programa ng DRRM. Yan ang realidad. Kahit tanungin natin yung mga tao sa community, what is DRRM? Hindi ko alam kung ilang porsyento yung makakasagot ng tama. Sabi nga nila, mas okay na i-identify mo na yung mga problems, lalo na sa area, kung ano yung mga, kung ano yung mga need ng focus or what. So para sa akin, mas okay na aware yung lahat, especially the youth. Kasi kahit na sinasabi ng karamihan na ang babata pa ng mga kabataan na to, ano bang alam nila sa disaster preparedness? So kasi naniniwala kasi ako na malaki yung tulong ng mga youth, especially sa disaster preparedness. So, ang dapat natin gawin ngayon is to intensify education information campaign about DRRM sa ating community. So, una doon is to conduct community-based disaster risk reduction management, no? Para magkaroon tayo ng database, no, sa ating komunidad. No? Kung may database tayo, madagdagan kasi alam ko kulang yung database. Magkaroon ng isang konkreto at komprehensibong DRRM plan na magagamit natin sa DRRM operation. Kasi sa unang tanong kanina, ibalik ko, hindi natin masasabi na resilient tayo pag wala tayong kapasidad. So marami yung nagtanong kung ba't daw DRRM, hindi ba pwedeng ibang advocacy na lang? So para sa akin kasi, mas okay na aware yung mga youth kung ano yung DRRM kasi pwede nila itong ma-share sa community nila. Like for example, may maabot nga bagyo dyan sa atin nga municipality or just sa Antique. So, anong obra natin? So, we need to be prepared kung ano ang mga possibilities or kumbaga advance natin nga pag-isip kung ano ang mga posibilidad natin nga pwede natin maubra or kung ano pwede natin nga i-provide kananda as advance or as preparedness sa maabot nga bagyo or sa kung ano man nga calamities ang maabot ka natin. As a member of Alima organization, so siguro amura ang sara nga itirakan namin nga at least hindi man kami makabulig financially but makabulig kami to spread awareness nga kunyari may maabot nga bagyo, may maabot nga kung ano man nga kalamidad sa ano natin sa just sa atin nga komunidad. So we are going to share the information to other, especially sa mga mountainous area kay kami ni Precious, ni President. So, ito man kami sa bukid. Ang nangyayari kasi dito, kadalasan, hindi lang naman sa amin, karamihan, no? Karamihan. Ang nangyayari is still, we are in reactive approach. No? Kung may mangyari, aksyon.
Pag wala, hinto. So, dapat proactive tayo. So, kailangan ma-intensify yung programa ng gobyerno, especially yung DRRM programs. For me, I suggest nga kada barangay may libre nga sarakyan for emergencies. Balarahaw kay kung bukid ka, mayawan ka pa katawag ang ambulance kay haling ko adinin pa dyan sa banwa, batukan sa bukid tapos buhay-buhay pang abot. Gila mo pasyente, buhay-buhay pang abot ang ang rescue. So I suggest nga kada barangay ang may libre nga sarakyan for emergencies. Ang suggestion ko para sa may resiliency is first, identify natin ang area kung sa diin pwede kita ka-put up kang evacuation area. So, evacuation center is one of the most, siguro para kanakan. Ay since kung may mga bagyo, especially rigya sa may sa ating community, kung sa din lang nating nabutang ang ating mga na-rescue. Diba? So, dapat may rigyan kita ng evacuation area kung sa diin ang mga tubig, ang mga pagkain, ang mga clothings, ang mga kinanglanan sa pang adlaw-adlaw, rigyan rin tanan. So, I choose Alima because meron akong na-encounter before na incident doon sa Magdalena. So, Aninii siya na part. And then, yung alam mo yun na wala kang makontribute or wala kang matulong, it's because you have no idea kung ano yung gagawin mo. That's why, nung tinap ako ni Precious na sabi niya if gusto ko daw pumasok or gusto ko daw sumali as Alima Youth Volunteer, so ginrab ko talaga yung opportunity na tanggapin yon, and hopefully naging successful yung Alima. And way back doon sa incident, yung ginawa ko, it's because wala akong idea kung ano yung pwede kong gawin. Tinawagan ko na lang yung isang officials nung sa municipality nila, and yun, mabilis naman yung pagresponde nila. And then, pinili ko yung Alima, it's because kapag narinig nating under siya sa MDRR, of course, iisipin natin, tutulong tayo sa mga tao, and isa yan sa pinakagusto ko na matagal ko nang gusto ko talagang tumulong sa mga tao. Hindi lang pagdating sa pagre-rescue, hindi lang pagdating sa pag-volunteer, but also to inspire other youth na even though youth tayo, pero hindi lang tayo youth. Tayo ay, kumbaga, isa tayo sa nagpapalakas ng pundasyon ng mga, or isa tayo sa mga nagpapalakas or tumutulong din, isang katuwang din tayo ng MDRR na makakatulong din tayo sa kanila or meron tayong makakontribute. And para sa akin, yung being a youth, it's not about you will serve, it's not about you will extend your help to others, but also to inspire others na, especially sa mga youth na you will join here, or I am encouraging you to join here para for your knowledge na makukuha din. Or ngayon, I am the vice president of this organization. So, thankfully, so marami na kaming members. And yung masasabi ko lang, patuloy pa kaming humahanap ng ibang volunteers na yung willingness talaga na gusto nilang magtumulong under sa MDRR. So, thankful talaga ako sa aming Municipal Mayor, Honorable Mayor Toto Ernest Tanlangit, to all SB Sangguniang Bayan member, and also sa MDRRMO. Ako gali si Romart Ledesma from Tudias Pornier, MDRRMO. Kami nga taga MDRRMO, supportive din kami sa Alima kay tenged kilanglan manaman nandang bulig kara kay kunura kananda kun kulang kami sa tao, mura man kami gyapon. Kay tanda man mismo willing ka naman magbulig te kami, willing man kami kananda. Kun ano man magnapangayo naman kananda, ga dasig matanda mag-response ka naman. Kag amo matanda kami supportive, amo gidang supportive kami kananda. Tenged tanda man, amo matanda ka naman.
So, ang Alima, before Tana na build, member ako kang Dao Life Saving Advocates. So, dyan ako nag-learn katanan nga mga about first aid, kag dyan ko na-experience kung anong ginatawag nga volunteerism. So, but before that, nagkasakit ako nga libayan kang year 2022. That's why, daw rugto tanan nga, nag-come up ang idea ko about volunteerism. Rugto ko tanan na-realize kung ano kabudlay ang kabuhi, especially kung wala tigabulig ka ninyo, mga makara. So, ako, doon nag-come up ta na sa pinsar ko nga, what if ma-build ako ka-organization related to the RRM, kay ang case kalibayan ko is makonsider ko nga related ta na sa DRRM. Napinsara naman nga, what if ma-build kita kang organization? Pero ang pagpinsar naman kan is like joke-joke lang. Wala kami nag-expect nga madayon tana, pero so far, kay okay man siya, ginpersugit na naman. Kang September, ang first naman nga member is 9 members lang kami. So, after kara, nag-start kami mang-recruit ka members, and then, rito, nagdurutan naman nga members. From 9, nangin 14 ta na until 20. Then, kang September, nag-start kami yung process kang aman nga requirements sa National Youth Commission. But before that, nag-top kami sa amin nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa anang head mismo kay Engineer Villodres nga if pwede kami ma-under sa MDRR, and mayad kay ginbato na kami nga mangin youth under sa MDRR. Noong October, nag-start rin amin nga activities, kag after kami ma-accredit kang sangguniang kang NYC rather, nag-process kami kang documents sa nakasangguni ang bayan para ma-accredit man kami rin mismo sa municipality kang Tobias Fornier. And after kara, syempre ang pag-process is medyo budlay tana, kay ako student ako, then duro-duro man nga mga bagay ang need i-consider, that's why medyo nabudlayan kami. Kag this January lang, just January 22 na-accredit kami. So, samtang nga naga-duty kami, rugto ko na-realize nga nagaduro ang amon members, kay it's because siguro gusto nanda man mag-volunteer, gusto nanda magbulig sa banwa, kag gusto nanda maka-learn, especially sa mga first aid, kay feeling ko kinanglan gid nanda nga mag-learn sa amo kara para matudlo nanda sa community nanda, kag why DRRM? Sa DRRM kami nag-focus, kay riga sa DAO, may mga organizations rin nga nakafocus rin sa education, sa health, sa environmental. Pero sa ang Alima, amura ang first ever organization sa Tobias Fornier, youth organization rather, nga nag-focus sa DRRM gid. Pero kami, kay volunteers kami, gabulig man kami in other sectors, especially sa environmental. So, very productive ta na, kay duro ang amon naman-an, duro nga experiences, kag mahambal ko nga the best kita na ang mga experiences nga nabual naman. Then, kang December, nag-start kami kang amon nga pagtiriripon or gingather ko tanan nga mga members ko. So far, duro man nag-attend, kag rugto kami naka-learn kang bandaging, which is rigyaman naman ginheld sa MDRR, and thankful kami sa amon advisor kay very supportive ta na kung ano mga activities nga ginahimo naman. And kadya nga January, so nagapadayon rin gid ang amon nga organization, nagaduro ang volunteers, kag ako very thankful gid ako kay from 9 volunteers, so kadya nahimo kami 40 plus, and continue gihapon aman nga recruitment. So hopefully ang jang organization mas mangin productive pagid, kag mas maglawid pagid ang amon nga organization. Kung ano ka productive kag ka-successful ang Alima kadya, hindi ra matabo kung wala ang mga tao behind our success. So very thankful gid kami.